Ngayong araw ay nandirito po tayo ngayon sa Guanzon. Dito po yan sa Honda Wing Shop, located at San Fabian, Pangasinan branch. At ngayong araw ay dala po natin ang ating Honda Supremo na kung saan ay dito natin binili sa kanilang shop. At ngayong araw ay magpapaservice tayo. At kasama po pala natin si Sir Orlan Manawis. Si Sir Orlan Manawis, ang kanila pong mechanic dito po sa Guanzon. So si Sir po yung magkukondisyon nitong ating motorcycle. Nandirito po tayo ngayon sa service center ng Guanzon. Dito po yan sa Honda Wing Shop. Dito po sa branch ng San Fabian, Pangasinan. Dahil nga po inuubo at nilalagnat itong ating service na Honda Supremo. Ngayon ang kasama natin para ayusin ito pong ating Honda Supremo ay si Sir Orland. Siya po yung in charge. So mamaya ipapakita ko sa inyo lahat ng mga problems at kung ano yung mga inayos natin para maibalik sa standard ditong ating Honda Supremo 150. Tignan nyo mga ka-LM kung gaano kadumi yung ating carburetor. Yan o, grabe. Talagang buo-buo. Kaya pala nagbabara-bara na. Minsan namamatay-matay nga eh. So sa ganun, sir, ano po yung cost nun? Talagang madumi na ba yung carburetor natin? Opo. Sobrang dumi siya. So kapag binibirit ko kasi minsan parang nadidelay eh. Siguro nabibitin siguro siya sa gas, no? Yung mga butas na mga liit, nandun siya yung mga dumi. So yung dumi pala is talagang bumabara na siya. So yun yung cause. Kaya minsan sumasablay na yung takbo nitong ating Honda Supremo 150. Kaya dinala na natin dito sa ating kaibigang Guanzon. Dahil dito talagang maaasahan at saka expert yung kanila pong mga mechanics dito. Kaya dito tayo nagtitiwala. At para po dun sa mga kababayan natin na naghahanap ng motorcycle, available po lahat yan dito sa Guanzon Honda Wing Shop. Dito po yan sa San Fabian, Pangasinan branch. At ngayong araw ay kasama natin si Sir. Siya po yung naka-assign ngayon para ayusin or i-maintain ito pong ating Honda Supremo kasi talagang palyado na po yung kanyang takbo. So dito sir, matanong ko lang, ano po yung kagandahan kapag ating nililinisan ito pong ating carburetor? Kagandahan nito sir, once na nalinisan natin ng yung takbo niya ulit ay babalik sa dating Bilis at lakas, no? Opo, bilis at lakas niya. Yun. So hindi na siya mabibitin. So yun ang kagandahan. Sir, every how many months or years bago po siya kailangang i-clean carb? Pwede po siya sir, pag tune-up season kayo, pwede nyo sabay na po para at least every tune-up season niya, naka-ready na rin po siya, nalinisan na siya. Para hindi siya palyado, hindi na natin hintayin na mapalya bago natin siya palinisan. Yun. So gaya ng ginagawa natin ngayon, since magpapa-clean tayo nitong ating carburetor, is isasabay na natin yung tune-up. So tama yung sabi ni Kuya. Para mabalance natin yung kanyang takbo. 'Di ba, sir? Kasi ang gagawin ni Sir John is, since lilinisin na niya, para maiwasan natin na bumara yung mga dumi rito sa carb, so magiging malakas ulit at mabilis yung kanyang takbo dahil yung fuel and then yung air mixture is wala nang babarang dumi. Ngayon sir, dito sa tune up naman sir, pag halimbawa tune up natin tong motorcycle, ano naman yung kagandahan nun sir? Ang kagandahan niya sir, yung talakitik niya is matatanggal na public sa standard just yung valve clearance po. Okay, so sabi ni sir is yung valve clearance is mababalik sa dati yung adjustment. So ang kagandahan nun, yung mga lagitik, yung mga ingay na naririnig natin is marireduce yung noise. So ang kagandahan yan, babalik ulit siya sa standard. So mas tatahimik ulit yung kanyang engine, tama sir? Yun ang kagandahan ng tune-up. Sa clean carb naman natin, may iwasan na po natin at matatanggal natin yung mga dumi na bumabara dito sa ating carburetor. Makakapagbigay po siya ng magandang air and then fuel mixture. So mas malakas talaga yung magiging hatak nitong ating Honda Supremo. So ngayon ay hinuhugasan na ni Kuya ito pong ating carburetor. So ganyan talaga, running gasoline po yung ating ginagamit para ma-sure natin na lahat po ng mga dumi ay umagos at mapunta rito sa ibaba. Ayan, sobrang dumi talaga niya. Actually kanina may mga nakita akong buo-buo. Kaya pala minsan namamatayan ako eh. So ibig sabihin may tendency may bumara that time. Kaya ganun ang nangyayari, namamatay-matay.
So dito naman nilagay ni Sir, ito pong mga linis na. Makikita naman natin na talagang very clean na po siya. Sir, ano po yung pwedeng maging cause kapag madumi na po yung ating spark plug? Kagaya niyan, sobrang itim na. Yung kurintin niya po sir, medyo on na. Hindi siya na konti na lang yung kurintin makikita natin. So ibig sabihin yung kuryente na kaya niyang ihatid is mababawasan. Hindi na ganun kalakas. Kaya may tendency na pag nag-start ba tayo is sumasablay, ganun? Sumasablay, kung marumi siya. Okay. And then narinig ko na pag bago daw ang spark plug mo, nakakapagbigay din ng additional na power yan. Totoo po ba yun? Opo sir. Totoo pala yun. Kasi nga pag bago nga, mas mataas nga yung voltage na lalabas, no? So nakakapagbigay pala siya ng additional power. So ngayon, since yung bago nating spark plug is naiwan sa bahay, kasi actually dalawa yan. So sabi ni Kuya is palitin na, pero ang ginagawa niya ngayon is nire-remedyohan niya muna. Kasi hindi ko nadala yung isa na bago. So ako na lang yung magkakabit. So ito, pinapakinis ni Kuya, yan, parang bumalik ulit sa bago. Ngayon ay susukatin na po ni Sir ito pong intake valve. Kung tama na nga ba yung pihit and din yung sukat. Kasi dapat is talagang eksakto yung clearance para makapagbigay po siya ng eksaktong power. Kasi nga dito po dumadaan yung gasolina dito po sa ating intake. Yan. So after pong sukatin ni Sir yung intake valve, dito naman po sa kabila, ang susunod naman niyang susukatin is ito pong exhaust. Yan. So kailangan mabusisi talaga yung ginagawa na pagsusukat rito. Kasi nga kailangan mailagay natin or maibigay natin yung tamang clearance. Kasi nga mayroon po siyang sukat na sinusunod. Para po yung paglabas naman po ng carbon dito po sa ating exhaust is saktong-sakto lang din po. Pag ganyan, yung ginagawa ng mga mechanics ay talagang hindi yan sasablay. So dito po sa Guanson, ito pong kanilang mga mechanic dito, expert. Kaya talagang gumagamit po sila ng Failer gauge para ma-assure na talagang yung sukat or yung clearance is saktong-sakto. And then ang susunod po niyan is mag-change oil na po tayo. At dito po sa Honda Guanson, dito po yan sa Honda Wing Shop, ito po yung nire-recommend nila na gagamitin natin dito po sa Honda Supremo 150 dahil ito po yung pinakamaganda na oil para po dito sa pantra nating motorcycle. Pag nakalagay naman dito is Pro Honda Empower Your Passion. Ayan o. So MA Mineral. So ang model po nito is 10W-30SL 1 liter. So ito po yung pinakamaganda talaga na oil na karapat dapat nating ilagay kapag nag-change oil po tayo ng Honda Supremo 150. Ngayon naman po ay binubuksan na ni Sir ito pong ating oil dahil nga mag-change oil na tayo. Sir, ano ang kagandahan kapag ganitong klase ng mga oil yung ating nilalagay rito sa ating engine? Yung pan natin sir, makina is magiging standard ulit ang kanyang mga takbo. Ingay, mababawasan mo. Kasi nga yung iba kasi is ordinary, no? Worth 150 lang. So maaari pa lang masira yung ating engine doon, no? So pang heavy duty yung mga nilalagay natin dito na oil. Na kung saan yun talaga yung recommended ni Honda na dapat nating ilagay rito po sa engine ng Honda Supremo 150 kapag kayo po ay mag-change oil. I-prepare na naman po ni Sir ito pong ating overhead top cover dahil ibabalik na natin dahil nga tapos na pong i-adjust ni Sir yung ating valve clearance. Sa madaling salita po ay tapos na pong i-tune up ni Sir ito pong ating Honda Supremo 150. Ang susunod naman pong gagawin ni Sir ay papahanginan niya na po itong ating carburetor. Ayan, so just make sure lang na dapat malinis. After po ni Sir kanina na hugasan or linisan ng gasolina, ang panghuli is nilinis niya po ito gamit po yung hangin para masigurado po na lahat po ng mga dumi na nakabara ay matanggal dun sa mga pin at dito po sa body ng ating car. Ngayon naman mga ka-LM, gagamit tayo ng OB Anti-Rust dahil ito pong spring papunta po dun sa ating choke is talagang kinalawang na. Kaya advice ni Sir talagang kailangang linisin
para maibalik natin sa standard yung function nitong ating motorcycle. After po linisan ni sir itong ating carburetor ng gasoline and then ng air pump, ngayon naman po ay ibabalik na natin sa dating location. Ngayon naman mga ka-LM, ay bubuksan ni sir ito pong ating switch. Ang problem po nitong ating Honda Supremo ay hindi na po umiilaw itong kanyang pinaka main light dito sa gitna. So itong kanyang headlight ay hindi na umiilaw. So hindi natin alam kung pondi na ba or di kaya mayroon lang sigurong rubber na sumara dito sa switch. Kaya hindi umiilaw tong gitna. Kasi kung ating titignan parang bago pa naman. Pero syempre dito natin yan malalaman kung ano talaga yung kanyang problema. Binuksan natin yung sa main switch, bubuksan din natin itong kanyang headlight. So unang-una nating tatanggalin ito pong kanyang headlight cover o itong kanyang front cowling. Ayan, nabaklas na po ni sir yung ating headlight. Bubuksan naman natin ngayon ito pong kanyang ilaw. So ayan, i-check ni sir kung anong kanyang problem. So para malaman natin, syempre kailangan nating tanggalin lahat. Yun. Ngayon siguro meron silang gagamitin na special tools para malaman kung gumagana pa ba yung ilaw or kailangan ng palitan. Ngayon naman para ma-find out natin kung ano talaga yung major problem, yung atin bang switch ang kailangang palitan o di kaya yung bulb. Kaya nag-prepare si kuya rito ng battery. At ngayon dudugtungan niya ng wire yung ating bulb na galing po mismo dito sa ating headlight. Dahil talagang hindi na po siya umiilaw. Yan, so ikakabit na ni sir yung positive negative. Yun, umiilaw pa. So ibig sabihin, active pa yung ating bulb. So wala pa siyang problema. Ngayon, dito na natin hahanapin ang problema kung saan nanggagaling. Maaaring sa wires siguro or di kaya dito sa ating switch. Baka hindi na talaga nagpa-function to. Kasi actually, ito namang low beam is gumagana. Ito lang po ang problema natin, itong high beam. So, tinest naman po ni sir is working pa yung ating main light na bulb type. So, ang mayroong problema dito is itong switch. Tama sir, ang may problema dito is yung switch. Yan, so yung switch. Ngayon, titignan naman natin kung anong klaseng paraan yung pwedeng gawin. Or di kaya papalitan na ba ng buo? Or di kaya mare-recover pa natin. Baka siguro nagkaroon lang ng mga rust or dumi, corrosion. So titignan lang natin. Si sir ang bahala dyan. Ang kagandahan yan mga ka-LM, sa lahat po ng mga ginawa ni kuya para ma-find out natin yung problem dito sa ating headlight ay na-resolve na. Kumbaga na-solve na yung ating problem. Nag-on na po itong ating bulb type nang hindi natin pinapalitan. Dahil ang problema ay dito pala siya sa switch. Kaya si kuya is nagawan niya na ng paraan. So naglulos lang pala siya, nagkaroon ng corrosion. So na-repair ni sir. So gaya ng sabi ko sa inyo, dito lahat ng mga pwede nilang gawin ay gagawin nila para lang maibalik sa dati or standard yung inyong motorcycle. Gumagana na po yung ating high beam and low beam, yung ating main light. Since naikabit naman na po lahat, no? Nakapag-tune up na tayo, clean carb na tayo, naayos na rin po yung ating headlight, mayroon na po tayong ilaw. So check po natin. Yun, yung ating low beam, high beam. Nice. High beam, low beam, mayroon tayong selector dito. So gumagana, functionable na po lahat sila, nagpa-function. And then sound check natin. Wow. Ayan, wala na siyang delay. Napakaganda ng adjustment na ginawa ni sir, which is binalik niya talaga sa standard, parang bago, no? Parang bagong bili ulit. Ganun po yung kanyang tunog. At the same time, nawala na po yung mga problem gaya po nung pagka-delay nitong kanyang silinyador at yung kanyang napakatigas na clutch. Ay napakalambot na, may ilaw na rin siya, na-tune up na po siya, and then na-clean na po yung kanyang carburetor. O nilalagyan pa nila ng oil para maging flexible yung ating kickstarter kasi nga nagkaroon na rin siya ng rust. So kapag dito kayo bumili ng motorcycle kay Guanson, maaasahan nyo na talagang aalagaan nila ang inyong mga motor. Kaya kung naghahanap kayo ng motorcycle, kay Guanson tayo.
Ngayon po ay natapos na ni Sir na ayusin itong mga major problem na aking naranasan dito po sa aking Honda Supremo. Sir, ano naman po yung mga problema na naayos natin dito po sa ating Honda Supremo 150? Ang ginawa natin po sa motor, tune-up changer natin, and then headlight, nagkaroon siya ng problema and naging maayos na rin. At saka yung curb, nilinisan natin para hindi siya palyado. Naibalik na rin natin, and then yung spark plug nilinisan natin para yung kanyang kurente is Mas malakas na. Pagdating po sa after sales service ay talagang maaasahan at maaalagaan ng inyong mga motor. Kaya ano pa ang hinihintay nyo? Magpunta na po kayo rito sa Guanzon. Tara!